Nagulat na naman ako sa kabulastugan ng China na na-research ko. Biruin nyo, gumagastos pala si China ng bilyon-bilyong dolyares para maimpluwensyahan ang media sa buong mundo. At kasama doon ang Pilipinas. Oo, mga kaistorya. Isipin po ninyo ha, bilyon-bilyong dolyares pala ang ginagastos nila. At meron pong taga-media talaga dito sa Pilipinas po ang naiimpluwensyahan ni China base po dito sa mga balita na referensya na atin pong ipapakita sa inyo ngayon. Ito pa. Nagulat ako sa sinabi ng isang referensya natin dito na balita na sinabi po nila na yung PCOO noon under Duterte administration, ito umanong si China, mga kaistorya, ay nakapag-develop ng isang close relationship sa PCOO noon, the past administration. Yan po mga kaistorya, yung Presidential Communication Office ngayon kasi binago sa administrasyon po ni PBBM. Yung PCOO ay ginawa na lang PCO. Dati po kasi yan, Presidential Communications Operations Office. Ngayon, pagdating po ni PBBM, ginawa na lang pong Presidential Communication Office, kaya yung PCOO naging PCO na lang. Hindi ako ang nagsasalita dito sa balitang ito. Inire-relay ko lang sa inyo yung mga impormasyon na na-research ko at nabasa ko at ipapakita ko naman sa inyo yung mga referensya. Eto pa. Si China po pala ay talagang nagre-recruit ng mga tao para magtrabaho sa kanila. Yun pong nire-recruit nila, hindi kung sino-sino lang Mga experts po. Oo, mga experts, mga kaistorya. Buong mundo. Sinusubukan nilang ma-infiltrate. Sinusubukan nilang makapag-recruit sa iba't ibang bansa ng mga experts para magtrabaho pabor sa kanila. Magkano ang binabayad? Pag i-convert mo po, mga ka-story, sa peso peso. Nagkakahalaga po base sa palitan ng dolyar sa peso ngayon, nagkakahalaga po yung signing bonus na ino-offer ni China ng 39 million pesos ay pagkalaki-laking pera. May bahay pa, US says China's global information manipulation threatens freedoms. Nasasapanganib pala yung kalayaan sa buong mundo, mga kaistorya, dahil po sa ginagawa ni China na pagmamanipula sa mga impormasyon sa mundo. State Department says Beijing is spending billions to spread in disinformation and shape opinion in favor of China in the Communist Party. Anong ibig sabihin nun? State Department, ibig sabihin from America ang impormasyon na ito. Gumagastos umano si Beijing o si China ng bilyon-bilyong dolyares upang magpakalat ng maling impormasyon para baguhin umano ang paniniwala, opinyon ng mga tao para bumabor sa China at sa komunistang partido. Ibaba po natin. China is spending billions of dollars a year to shape perceptions of China through influence, censorship, and disinformation in a large-scale campaign. Gumagastos umano si China ng bilyon-bilyong dolyares kada taon sa pamamagitan umano ng pag-impluensya, censorship. Ano ba yung censorship na tinatawag? Yan po mga kaistorya, yung pagbabawal o paghigpit sa pagkilos o paggalaw ng isang tao o kaya naman ng isang entity o kaya naman ng impormasyon o sa pag-iral po ng isang bagay. Yan po yung censorship. Hinihigpitan, binabawalan. And disinformation o pagpapakalat ng maling impormasyon in a large scale campaign, pangmalawakang kampanya po yung pagpapakalat po nila ng maling impormasyon at censorship at pag-impluensya. Nasasapanganib umano ang pandaigdigang kalayaan. The United States has said, Beijing, ito na, has invested billions of dollars to construct a global information ecosystem that promotes its propaganda and facilitates censorship and spread of
disinformation. Namumuhunan umano si China ng bilyon-bilyong dolyares upang sila ay makabuo ng pambuong mundong komunidad ng impormasyon na nagsusulong ng kanilang mga propaganda para mapadali yung kanilang censorship at pagpapakalat ng maling impormasyon. Ang sabi po mga kaistorya, ayan umano ay base sa sinabi ng State Department spokesperson ng Amerika. Unchecked, the PRC's efforts will reshape the global information landscape, creating biases and gaps that could even lead nations to make decisions that subordinate their economic and security interests. The report warned. Anong ibig sabihin? Dahil sa ginagawang yan ni China ng pagpapakalat, pagkontrol, pagmamanipula sa mga impormasyon, may mga bansa na naiimpluwensyahan na ang nagiging resulta, mga kaistorya, nagpapasailalim sila sa impluwensya ng China. Ipinapasa ilalim ng mga bansang ito na impluwensya ng China yung kanilang economic and security interest. Ekonomiya at seguridad ipinapasa ilalim sa impluwensya ng China. Napaisip tuloy ako mga kaistorya. During the past administration, hindi ba parang ganyan ang nangyari? Di ba, mabanggit ko yung sa West Philippine Sea. Di ba mga kaistorya, mabanggit ko yung sa Fuca Island. Tinalakay ko na sa mga sumusubaybay po sa akin, mga kaistorya. Di ba? Tapos yung plano pong i-militarize ay ang isang parte po ng pag-aari natin dyan sa West Philippines, inabando na din. Di ba ganyan ang nangyari? The past administration. Alam nyo naman yan, bukas na aklat yan. Di ba mga kaistorya? In recent years, Beijing has stepped up its influence campaigns on so-called social media platforms such as X, formerly Twitter and YouTube. Actually, hindi lang po Twitter at YouTube yan Mga kaistorya, ang napasok po ni China. Balikan natin tong referensya natin na to. Ipakita ko muna po ito sa inyo. Hindi lang po YouTube. Hindi lang si X or Twitter. Ito si Meta, si Facebook po. Kasama po dyan. At hindi lang si Facebook. Pag binasa po natin ito mga ka-istorya, malalaman natin kung alin-alin yun. Meta fights sprawling Chinese spamouflage operations. Anong sabi po dito? Meta, ang balita po na ito galing sa Amerika ginamit pong referensya ni ABS-CBN. Meta on Tuesday said it purged thousands of Facebook accounts that were part of widespread online Chinese spam operations trying to covertly boost China and criticize the West. Gumagamit umano si China ng mga accounts, libo-libo umano yan mga ka-istorya, para gumawa ng spam operation kumbaga sa social media, pinapupugi ni China yung sarili nila, pinasasama ang West. At kasama tayo doon. Malalaman yung mamaya. Kasama po talaga tayo Tingnan nyo to. Mabanggit ko lang mga ka-story. Kung hindi ako nagkakamali, nakaban ang Facebook sa China. Bawal po ang mga Chinese dun sa China na gumamit po ng Facebook. Pero tingnan, binabawalan nila ang mga Chinese na gumamit po ng Facebook. Pero ang gobyerno nila mismo ginagamit ang Facebook para magpakalat sila ng mga maling impormasyon para kontrolin po nila, manipula nila ang mga impormasyon para papugiin si China. Binabawalan nila ang mamamayan nila pero ang gobyerno nila gumagamit ng Facebook. Ano kaya yun? Diba? Mga kastorya, palakihin ko ulit. Pinuntuhan ko lang naman. The campaign, which became known as Spamouflage, was active across more than 50 platforms. 50 platforms po. 50, ganon karami ang napasok po ni China. And forums including Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and X, formerly known as Twitter, according to a Meta Threat report. Malalaman nyo kung gaano karami yan. We assess that it's the largest, true, unsuccessful, and most prolific covert influence operations that we know of in the world today. Yun daw yung pinakamalaki. Pinakamalaki. Si China ang may gawa nun. And we've been able to link spamouflage to individuals associated with Chinese law enforcement. Gobyerno ng China ang gumawa ng libu-libong accounts na yun na trace po. Eto ang sabi, more than 7,700 Facebook accounts along with 15 Instagram accounts were jettisoned in the what Meta described as the biggest ever single takedown accounts of the tech giants.
platforms, tinake down. Yung mga accounts na yun, tinake down po ni Facebook. Gaano karami? Tingnan nyo mga kaistorya, ang sabi po 7,700 Facebook accounts along with 15 Instagram. Sa isa ko pang ginamit dati na referensya, may mga Facebook pages pa po yan at may mga Facebook groups pa po yan. Oo, ganun yun mga kaistorya. Ganyan po ang pagkilos ni China ngayon. Malawakan po talaga. Kaya nakakabahala. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagugulat ako. Isa mga na-research ko at habang tumatagal mga kaistorya, lalo po akong nababahala. Kasi nga ganito pang malawakan po ang pagkilos po ni China. Ngayon, ibaba po natin dito. Ito, suppression, manipulation. In other examples of China's attempt to shape the global narrative, the State Department said more than 1,000 pro-Beijing online accounts had tried to suppress a report from Safeguard Defenders, a human rights group exposing China operations of suspected overseas police stations in 53 countries around the world. Kasama kaya dyan ang Pilipinas sa 53 countries around the world na yan? Hindi imposible mga kaistorya. At meron kayang Pinoy po dito sa 1,000 pro-Beijing online accounts po na ito. Hindi rin imposibleng mangyari mga kaistorya sa kalakaran ngayon. Ito pa mga kaistorya, the US report also reference media partnership developed by state-run China Central Television or CCTV. So nakipag-partnership po sa media itong si China, which is said provides free video footage and television scripts to 1,700 foreign news organizations and media groups. Ayun, nakipag-partnership po si China sa 1,700 foreign news organizations and media groups. Binibigyan umano nila ng free video footage at television scripts. Anong sabi dito? It said, such content was in many cases repackaged by the local outlets without any indications of its origins. Ginagamit ng mga na-impluensyang foreign news organization and media groups. Ganun po katindi ang pagkilos ngayon ni China sa pagpapakalat po ng kanilang mga disinformation para papugiin po sila. China has also sought to influence perception through outreach programs. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. May binanggit po dito na Filipino journalist Meron po China has also sought to influence perception through outreach programs, escorting groups of diplomats and journalists. Anong sabi dito? Ang ano dito, sa madaling sabi, tinuro po nila sa bansa nila. Nagkaroon ng tour si China sa bansa po nila. Ang mga kasama po ay mga groups of diplomats and journalists. Ayan po malinaw naman pong mababasa dito. Group of diplomats and journalists, so may mga taga-media, on tours to the far western region of Xinjiang where the United States has accused Beijing of possible so on and so forth. Ito na, ibaba natin na. Ito. This month, it took a group of 22 journalists from more than a dozen countries including France, Malaysia, the Philippines, and the Saudi Arabia on a week-long visit to the region. Tinuro po nila sa China. Libre kaya yun? Malamang sagot ni China po yun. Grupo umano. Ngayong buwan. Kasi anong buwan ba ito mga kaistorya? Tingnan nga natin. Nakaligtan ko palang ipakita sa inyo yung petsa dito. Ang petsa po ay, asa yung petsa? Ayan, September 29, 2023. Balik tayo dun sa referensya po natin. Ayan na. 22 journalists from more than a dozen countries. Sa dozen countries po na yan, kasama po mga kaistorya, yung mga journalist sa Pilipinas. Paktay tayo. Yan na nga ba yung sinasabi ko Sabi ko na, hindi imposible na meron po dito sa atin mga kaistorya, local media, na-i-impluensyahan na ni China. Hindi natin alam kung sino sa mga yan. Ang binabasihan natin, itong report po na ito, mga kaistorya. Alin bang report ito? Tingnan nga uli natin. Al Jazeera po ang may report po dito, mga kaistorya. Pakishare po at pakilike. Importanteng malaman ng mga kababayan po natin ang kasalukuyan po nangyayari. Ito pa, may naalala kasi ako dito dito po sa part na ito ng balitang ito, sa paragraph po na ito. The US and China was also creating a community of digital authoritarians through its export of surveillance and ito na po, smart
city systems of the kind used extensively in places like Xinjiang, yung smart city. Diyan ako napaisip. Kasi mga ka-istorya, nagkaroon po noon ng kontrata, naging ano din ito naging trending po din ito noon Ang totoo, may content po ako dito. Itong smart city po na ito ha. Nagkaroon po ng, kung hindi ako nagkakamali, partnership, during the administration of former President Rodrigo Duterte through CISA, yun pong Fuga Island. Oo, yung Fuga Island po sa may bandang dulo po ng Luzon. Nagagawin billion-dollar city, kung hindi ako nagkakamali, ng China. Ang sabi mga ka-istorya ni Enrile, dapat maging maingat tayo. Kasi nung time na yun, nag-react ang mga mambabatas Paano nga kung natuloy na ginawa pong smart city ng China yung Fuga Island? Di naman natin malalaman kung mga militar yung nandun, militar ng China. Paano natin malalaman kung kontrolado na yun ng China? Kasi smart city po ng China. Mag-i-invest ang China para gawing smart city yung Fuga Island. Ang sabi nila, ang Fuga Island ay parang isang dagger na nakatutok sa puso ng Pilipinas. Paano yun, mga ka-istorya? Kung natuloy yun. Naalala ko lang kasi binanggit po dyan yung smart city. Okay, ito pa po ang isa pa pong referensya natin. Dito inulit yung balita sa Al Jazeera. China is spending billions to spread disinformation, US report. So may ibabypass tayo dito kasi po mga ka-istorya para hindi tayo gaanong humaba. Ngayon, ito ang gusto kong bigyan po ng punto. If we don't allow this information manipulation to be stopped, kung hindi tayo kikilos para matigil itong ginagawang ito ni China na minanipula ang mga impormasyon sa mundo, there's going to be a slow, steady destruction of democratic values. You said, we don't want to see an Orwellian mix of fact and fiction in our world. Kasi itong Orwellian na ito na binabanggit mga ka-istorya, para itong isang theory o parang isang paniniwala o parang isang authoritarian inspired form of government. Parang ganun siya. Diktadorya. Ang gobyerno ay kontrolado lamang ng isang grupo, isang tao, o isang partido, o isang pamilya. Yun po yung Orwellian na binabanggit po dyan. Magkakaroon ng unti-unti at pamalagi ang pagkasira ng democratic values kung hindi tayo kikilos para matigil itong ginagawang pagmamanipula ng China sa mga impormasyon sa mundo. Dito nyo mako-confirm na tama talaga ang naging desisyon ang ginagawa po ni PBBM. Philippines Action Prize. Pinuri po yung ginagawang aksyon ng Pilipinas sa administrasyon po yan ni PBBM. Meanwhile, top U.S. defense officials have expressed before lawmakers their concern over China's continued militarization in the South China Sea and praised the Philippines, pinuri nila Pilipinas, for its step-up effort to expose and publicize China's act of provocation. Dati kasi hindi na-expose. Kung ma-expose man, kumbaga mga ka-istorya, parang pinasagian lang dati, di ba? Ngayon, full force po talaga. Kumbaga buong kwento ay ini-expose po ng gobyerno natin ngayon kung anong ginagawang pambabalasuba sa atin ni China dyan. Dati kasi hindi po ganyan. So tama, kasi po mga istorya, kumikilos si China para papugiin ang sarili po nila at para naman tayo ay pasamain. At ang sabi nga, gumagamit si China ng mga apologists, ng mga mouthpieces, at may kumikilos sila, gobyerno nila, para maimpluwensyahan ang mga media groups, media entity sa buong mundo para papugiin sila, pasamain si Amerika, at dito sa atin pasamain tayo. Di ba merong ganyan ang nangyayari dito sa bansa natin. Ang pinasasama pa mga ka-istorya, binabaliktad pa ang pinapasama pa po ay yung ginagawang hakbang po yung ni PBBM, pinapasama pa po ay yung ginagawang hakbang ng Philippine Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines. Di ba mga ka-istorya? Ganun ang nangyayari sa bansa po natin ngayon. Kaya tama talaga Tama po talaga yung ginagawang aksyon ni PBB. Nasa tamang landas po tayo sa ilalim ng administrasyon ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ngayon. The U.S. officials appeared before the House Foreign Affairs Committee, Subcommittee on the Indo-Pacific,
yesterday to discuss and expose China's harassing its neighboring countries in the Indo-Pacific, particularly the Philippines. Kumikilos ang Amerika. Pabor po sa Pilipinas. Ayan yung mga question sa EDCA, sa Mutual Defense 380 natin, sa presensya ng Amerika. Ayan, kumikilos po ang Amerika. Hindi lang po alam ng mga mamamayan, ng taong bayan. Kumikilos eh. Kumikilos po sila sa mapayapa, maayos at legal na paraan. Tinutulungan nila ang Pilipinas. Ito na yung referensya, mga kaistorya, na binanggit talaga yung PCOO. How China uses the news media as a weapon in its propaganda war against the West. Hindi lang West yan, kasi allied country po tayo ni Amerika. Damay po tayo dyan. Palakihin ko nga anong sabi. Dito pa lang, Beijing is reshaping international coverage with deals and investments in countries so diverse as Italy, Czech Republic, and the Philippines. Literal binanggit po si Pilipinas. Ito umano ang paraan kung paano si China ay ginagamit niya ang news media po, bilang sandata nila sa pagpapakalat nila ng kanilang propaganda laban sa West. At isa po tayo sa pinakakalatan nila ng kanilang propaganda na yan, bansa natin, Pilipinas. Ibaba po natin. Ito po, report po ito ng Reuters Institute, nakalagay naman yung logo. Reuters Institute, University of Oxford. So, legit po itong referensya natin. The Chinese regime has built a sophisticated strategy to portray the country's leadership in good light. Pinapupugi si China. It has spent around 6.6 billion US dollars, billion dolyares 6.6 billion dollars since 2009 in strengthening its global media presence. According to Bloomberg News, between 2008 and 2018, its investment into media, sa media sila nag-i-invest, namumuhunan sila, ginagamit nila media, alone amounted to 2.8 billion dollars. China regularly conducts exchange programs for foreign reporters from several countries, at kasama dyan sa several countries na yun, ang Pilipinas. Organizes training for journalists. Nagbibigay pa sila ng training para sa mga journalists in Chinese cities, dun mismo sa China, and holds regular discussion with foreign journalists and Chinese media unions. But Beijing also uses unusual tactics such as providing state media content free of charge, paying for entire supplements in respected foreign newspapers, and launching bilateral cooperation agreements with the local media outlets. So alam niyo naman, media business yan mga kaistorya. So kung may bayad, palagay ko normal naman tatanggapin. Mga kaistorya, may bayad. Business is business, di ba? Ito po yun, yung sinasabi ko sa inyo. Ito na, content offered by the Chinese official media to global journalists can often be found in several foreign languages. A stark example of this is China Radio International, a state-run radio station planting content in local language radio stations from Australia to Turkey. As president, ito na po binanggit po nila dito literal as President Rodrigo Duterte rose to power in the Philippines, China developed close relations with PCOO, a state-run media organization overseeing PTV4, the Philippine News Agency, and the Philippine Information Agency. Okay, tayo dyan. Hindi ako nagsasabi, nirelay ko lang po sa inyong impormasyon. Ito po ay artikulo po ni Reuters Institute and University of Oxford. Ayan laki-laki naman yan palakihin ko ulit. Ayan nababasa nyo ba mga kaistorya? Ito pong dalawang logo po na ito. Nirelay ko lang sa inyong impormasyon hindi ako ang nagsabi po niyan Sila ang nagsabi po niyan. China developed. As President Rodrigo Duterte rose to power in the Philippines, China developed close relations with PCOO, a state-run media organization overseeing PTV4, the Philippine News Agency, and the Philippine Information Agency. Ang linaw po niyan. Literal na literal. Ito pa. China quietly recruits overseas cheap talents as US Titan Carbs. Ano ang sabi dito, mga kaistorya? Ito na yung nagre-recruit po si China Nagre-recruit po si China ng mga eksperto. China quietly recruits overseas cheap talent as US Titans
carbs. Anong sabi dito? For a decade, until 2018, China sought to recruit elite foreign trained scientists under a lavishly funded program that Washington viewed as a threat to U.S. interest in technological supremacy. 2 years after it stopped promoting the Thousand Talents Plan, kasi may Thousand Talents Plan po yan, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo yung Talents Plan na yan ni China, kung ano yan, ano US investigation of scientists. China quietly revived the initiative under a new name and format as part of a broader mission to accelerate its tech proficiency. Teknolohiya ang labanan po dito. According to 3 sources with knowledge of the matter in the Reuters review of over 500 government documents spanning 2019 to 2023, the revamped recruitment drive, reported in detail by Reuters for the first time, offers perks including home purchase subsidies. Yung mga na-recruit, binibigyan po ng libreng bahay. Hindi yan siyempre barong-barong lang. Hindi yan simple, baka hindi lang yan bungalow. Milyong-milyong peso palagay ko ang halaga niyan sa pera natin. And typical signing bonuses, may signing bonus po na ino-offer si China dun sa mga nare-recruit po nila. 3 to 5 million yuan or $420,000 to $700,000, the 3 people told Reuters. Inquirer may sabi niya na pinapaliwanag ko lang mga ka-istorya. Magkano ba ang halaga nitong $700,000 na ito base po sa palitan ng peso kontra dolyar ngayon kasi tumaas ang palitan ngayon nasa 56 point something so doon na lang tayo sa 56. Kung i-convert po yun, nasa 39 million pesos po ang halaga niyan. Pagkalaki-laking pera, yung signing bonus na ino-offer ni China sa mga nare-recruit po nila. Tapos may bahay pa May bahay pa ito Baka sasabihin niya kasi tumaas na naman ang palitan ng peso kontra dolyar, bumagsak ang halaga ng peso. Kasi malaki ang epekto nung giyera ngayon na nagaganap dyan po sa Israel kontra sa Hamas. Oo, apektado pang inflation yan. Tingnan nyo, makikita nyo sa mga susunod na araw, sigurado may impact po yan sa presyo ng mga bilihin sa gasolina, kasama yun. Oo, sa mga produkto dyan sa palengke, mayroon po yung epekto. Malamang isisi na naman itong mga eng-eng na ito kay PBBM, no? Walang kaalam-alam sa, ewan ko ba, sa mga eng-eng na yan. The China threat. The Chinese talent plans encourage trade secret, theft, economic espionage, yun pala yun Dito pa lang alam na natin kung ano yan. Chinese talent plans. What are talent plans? Foreign governments sponsor talent recruitment programs or talent plans to bring outside knowledge and innovation back to their countries. And then sometimes that means stealing trade secrets. Talaga ito si China, sanay sa illegal breaking export control laws or violating conflict of interest policies to do so. While various countries use talent plans, the Chinese government is the most prolific sponsor of this program in the United States, is one of the China's main targets. The US welcomes international collaboration, so on and so forth. How China's talent plan works. China oversees hundreds of talent plans, all incentivized. So may pera nga na involved. Its members to steal foreign technologies needed to advance China's national, military, and economic goals. Nagnanakaw po sila mga ka-istorya. Nagnanakaw po sila. Talent plans, yan pala yung talent plans po nila. To steal foreign technologies. Para umano mga ka-istorya, mapa-advance yung kanilang national, military, at economic goals. Sanay talaga ito si China sa illegal. China recruits, ito na yung mga nire-recruits nila. Anong klase bang eksperto yung nire-recruit po ni China? China recruits science and technology professors, researchers, students. May estudyante. Siguro yung mga matatalinong estudyante ang nire-recruit po nito, and others, regardless of citizenship, kahit anong lahi mo or national origin, to apply for talent plans. Individuals with expertise or access to a technology that China doesn't have are preferred. Sabi ko na sa inyo, nagre-recruit po ng mga expert, binabayaran po din. Ang laki ng binabayar nila. May bahay ka na, may signing bonus ka pa na umaabot ng hanggang 39 million pesos pagkalaki. Ito pa yung kanila pong nagre-recruit din po sila kasi may mga scholars din po sila pinag-aaral
Pinag-aaral po ni China, ino-offeran po nila ng scholarship program. Either ikaw ay Chinese citizens or ibang lahi, ano ho, pwedeng Amerika, pwedeng sa Germany nga, meron eh. Sa Pilipinas kaya, mga ka-istorya. Posible, meron po sa Pilipinas, mga ka-istorya. Ang problema dito, eto. The reason behind this decision is that this CSC, ano ba itong CSC na binabanggit? Andito yung sa itaas, China Scholarship Council. Yan po yung CSC mga ka-istorya. The reason behind this decision is that this CSC students sign, yung mga scholars na po ni China, sign a contract in which they pledge absolute allegiance. Pinapipirma po pala nila ng kontrata. Ano yung kontrata na yun? Anong nakalagay doon? Pinapipirma ka na ikaw ay sinasabing sa kontrata na yun, kalyado ka na ni China. Ayun absolute allegiance to the state. Kalyado ka na ng estado, ng bansa, ng gobyerno ng China, as well as undertaking to remain in contact with the Chinese embassy. Pamalagian ka na makikipag-communicate sa kanila at all times and to return to China, babalik ka sa China to serve their country after completing their scholarship. It stated. Yun ang problema doon, mga ka-istorya. Yun po ang problema dyan sa sinasabing yang scholarship program ni China. Nakakatakot. Balita ko dito sa Pilipinas, meron daw pong inoferan na scholarship si China Yung pa lang, yung mga scholars po ni China, pinapipirma po nila ng kontrata. Pag pumirma ka dun sa kontrata na yun, kalyado ka na ni China. At ikaw ay makikipag-communicate na regular sa lahat ng oras kay China. At ikaw ay magsisilbi sa bansa nila. Pupunta ka dun sa bansa nila. Yun ang nakakatakot at nakakabahala doon. Nirelay ko lang sa inyong impormasyon mga ka-istorya. Nirelay ko lang po. Hindi sa akin galing yan. Ipinaliwanag ko lang naman sa inyo. Ito po ay mga lehitimong balita ng mainstream media at ito po ay ipinaliwanag ko lang naman sa inyo. Binasa ko at ipinaliwanag ko lang sa inyo. Nakakatakot Ang ginagawa ni China. Sabi ko sa inyo kaya wag po kayong basta-basta maniniwala dyan sa mga propaganda na yan na pumapabor sa China. Ingat po kayo. Ingat. Ang mga Pilipino dadala na sa mga pro-China. Ang dami ngayon nagsisilabas ang paninira kay PBBM at kay House Speaker. Nakikita kasi nila mga ka-istorya na si House Speaker Martin Romualdez is material for presidential sa 2028 presidential election. Palagay ko yung mga nangyayari ngayon, dalawang nakikita ko doon sa mga issue na nagsisilabasan. Diversionary tactics o kaya naman mga ka-istorya, preparation, demolition job. Character assassination. That is some sort of preparation prior for 2028 presidential election. Yun ang nakikita ko doon, either doon sa dalawang yun. Opinion ko lang mga ka-istorya. Paki-share po at paki-like. Shoutout po sa mga solid po nating ka-istorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga ka-istorya. Maraming salamat po. Lagi kayong nakaantabay sa mga uploads po ni Juan Historiador. Salamat po sa inyong lahat. Paki-share po at paki-like. Sama-sama po tayong ihatid sa ating mga kababayan sa buong mundo ang mga katotohanan. Totoong nangyayari. Mga ka-istorya. Sabi ko nga lagi mga ka-istorya, doon lang tayo sa tama at sa totoo. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.